Okay, so Ash Wednesday, March 5th episode, 3183, 3184, 3185. Daily reading. Ay, sorry. Inaantok ako, pero sige lang. Okay, so ito, kukuha tayo dito ng tatlo. Alamin natin, no, kung ano iba yung mga bagay-bagay na pwede niyang maging warning sa atin this coming Ash Wednesday. Sa mga Katoliko. Okay? Una, there is a miracle. Wow. Pangalawa. Ay! Ay, guardian. And pangatlo, oh, Diyos ko. That's supernatural powers. Ngayon, eto na, no? Talagang inubos. Kasi, maganda yung makakatanggap tayo ng milagro, no? Galing sa mahal na Diyos. Sino ba naman ang ayaw ng milagro kung ikaw yung taong nagkakaroon ng sakit at gagaling ka gamit ang milagro ng Diyos. Kung ikaw yung taong maraming utang, tapos bibigyan ka ng Diyos ng isa o dalawang tao na tutulong sa'yo para ma-solve yung utang mo, bayarin mo, expenses mo, pagkain mo, di ba? Lahat ng problema. Pero, hindi naman nakalimot ang Diyos na magbigay sa atin lahat ng milagro araw-araw. Yun nga lang, may milagro na maliliit, may milagro na malalaki, minsan pabugso-bugso milagro, minsan madalang na milagro. Depende kasi yun sa mga nagawa mo at depende rin sa meron ka. Kasi dito sa gitna, yung guardian na card, this is a warning sa lahat ng tao na proteksyonan mo kung ano man yung pinapahalagahan mo, kung sino man ang mahal mo sa buhay mo. Dahil posible na lahat ng ito mawala dahil sa supernatural powers. And remember, I'm posting this one. Today is first Tuesday of March. And this reading is intended for Ash Wednesday, which is tomorrow. So, ibig sabihin, lahat ng blessings dapat meron ang bawat tao. Yun nga lang, hinaharangan ng kalaban, hinaharangan ng naiinggit, hinaharangan ng mga galit, at mga tao na mapagsamantala, manloloko, manlilinlang, mga ganong tao. Mga tao na kunwari, kaibigan mo, kunwari concern sa'yo, kunwari ganito ganyan, pero hindi pala sila ganon. Ngayon, nasa sa inyo na po yun. Kung gusto nyo ipatanggal yung kamalasan sa buhay nyo ngayon, kung gusto nyong ipareading para alamin kung ano yung gusto nyong unang tanggalin, ayusin, proteksyonan. Kasi, wag mo nang antayin. Kung ito'y tungkol sa relasyon, magnobyo, mag-live-in, mag-asawa, situationship, mutual, magkaibigan, mag-best friend, di ba? Wag mo nang antayin na magkahiwalay kayo, magkasiraan kayo, bago ka kumilos. Di ba? Mas maganda na ipa-reading mo, tapos tatanong ka doon sa reading, Madam, ano bang mangyayari sa relasyon namin? May ilay down ko kung ano yung nakikita ko sa baraha. And then kapag meron, itanungin mo pa kailan posible itong mangyari. Siyempre, kapag nakita natin na sa panahon na yan, posible siya na maka-encounter ng third party, at least may idea ka, di ba? Kung kailan mo siya papayagan at hindi, kasi baka matagpuan niya yung kinakatakot mo. And then, sa ibang sitwasyon, ganun din sa negosyo, no? Babiyahe ka, mag-a-apply ka ng trabaho, mag-uumpisa ka ng negosyo, maglalabas ka ng malaking pera, bibili ka ng property, sasakyan, motor, kung ano-ano pa.
mas maganda na reading ahead of time para alam mo kung suswertehin ka, mamalasin ka, madidisgrasya ka, the worst, baka matsugi ka. 'Di ba? Ang daming natsugi, ang daming na bankrupt na business dahil ipinagkatiwala nila sa akala nila. Lahat ng akala. Okay? So, kung gusto mong magpatanggal ng kamalasan, magpatanggal ng, alam mo yung mabigat yung kalooban mo or mabigat yung sitwasyon, pwede, tanggalin natin. Kung gusto mo naman iparitual yung asawa mong manluloko, iparitual mo para bumait. Yung anak mo na hindi na sumusunod sa'yo, iparitual mo. At kung merong sakit, yun yung pinaka-importante doon. Kapag may pasyente ka, at hindi lang siya natural na sakit, kundi dinaan ng barang, dinaan sa kulam, gayuma, ganito, ganyan, ipagamot mo habang may panahon pa. Kasi, uulitin ko, ang ritual ay hindi magic na kapag nag-umpisa tayo ng pagluhod at pagdasal, gagaling siya agad. Dahil ang tanging gumagawa nun ay si Kristo. At ang pangalawang pwedeng gumawa nun, na utuin ang naked eye ng tao ay ang demonyo. Kaya kung meron kayong nakikita na napapagaling niya agad on the spot ang isang pasyente na hindi gradual, kalahati nun demonyo. Dahil sasabihin lang naman nun ipagpapalit mo kaluluwa mo sa akin, lahat ng gusto mo gagawin at mangyayari. Walang delay, ora mismo. Pero kapag ang Diyos gumawa, naaayon sa kagustuhan niya at hindi sa kagustuhan ng tao. So alam ng Diyos, di ba, kung kailan ka gagaling. Ang mahalaga, ginawa mo sa tamang paraan. Dinasal mo sa tamang proseso, hiniling mo na ito yung ipapalit ko, mabuhay lang yung pasyente. Ito yung iaalay ko, maproteksyonan lang ang tao, ang kliyente. May mga ganun talaga sa buhay. So, lagi niyong pakatandaan, hindi lahat ng nakikita niyong nanggagamot na on the spot gumagaling. Dahil hindi po yun agad-agad. Kalahati posible engkanto, kalahati posible aswang, kalahati posible demonyo. So kapag ikaw gumaling doon, ibig sabihin, member ka na din at yung kaluluwa mo nahila papunta doon. Kaya magtataka ka, gumaling ka nga. 'Di ba? Ora mismo. Pero bakit yung bandang huli parang mailap ang grasya sa buhay mo, sa pamilya mo, sa lahat-lahat? Dahil ang sinasabi nung gumamot sa'yo, gagamutin ko siya ngayon, pero hindi ako accountable sa mga aftershock or after effect. So, posible na kapag ginamot ka niya within 24 hours, lahat ng kamalasan na meron sa'yo, ibabalik niya at wala na siyang pakialam kung yung kamalasan galing sa'yo ay mapunta sa anak mo, sa asawa mo, sa mga alaga mong hayop, sa negosyo mo, at sa mga kasambahay mo or kasino pa man na meron sa bahay mo or kasama mo lagi. Kaya minsan magtataka ka. Di ba? Maka-Diyos ka. Malakas ang paniniwala mo. Pero bakit biglaan? Dahil minsan hindi mo inaakala na yung mabilisan na proseso, yun pala ang nagpahamak sa'yo. Di ba? Sino bang nangangako na sa maiksing panahon lalaki ang pera mo? Di ba? Scammer lang. Okay? So, proceed tayo sa special episode. Magandang gabi po.